Ito pag-usapan natin. Sa kadaldalan ni Torre, nadudulas siya at nilalaglag niya na si Bongbong Marcos. Tingnan po natin. Pero isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-away rito, Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Kaya we're just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. Yung Chinese Ministry of Education, sir, they warned Chinese students planning to pursue studies here in the Philippines dahil daw unstable ang security situation dito. At sir, may mga crimes na targeting Chinese nationals daw po. Yung Chinese Ministry of Education, sir, they warned Chinese students planning to pursue studies here in the Philippines dahil daw unstable ang security situation dito. At sir, may mga crimes na targeting Chinese nationals daw po. Well, we always value and respect the opinions of other people, whether they are in our country or outside of the country, whether they are Philippine nationals or foreigners. Sa ngayon, is that from a Chinese authority? Kaya, di ba? Statement. Diyan ang gusto kong i-kwan lang. Gusto ko lang i-emphasize. Well, at the end of the day, nakita nyo naman sa ngayon, maraming propaganda, maraming naglalabas ang mga statements designed to shape a narrative. But now, even with the arrest of Baolong, nakita namin kay Baolong, kasama niya si Gong Wenli, yung babae na negotiate during sa Ansuntan. Di ba? So, na-arrestado rin ngayon si Gong Wenli. Kaya, anong nationality nila? Sino ang mga biktima? So, nakikita natin, we respect the opinion of the Chinese. Ayan, sabi, okay, ito. We respect the opinions of others. Plastic mo. Plastic mo. Tingnan mo to si Torres, sinasabi niya. Kasi, binabalaan ng China yung mga estudyanteng Chinese na nag-aaral dito dahil delikado daw yung ating bansa. At yung balita daw na yan, nilinaw pa ni Torres kanino galing yan, sa China daw. Okay? So, si Torres sabi niya, yan ang sinasabi ko. Ang nag-aaway naman dyan ay Chinese at hindi natin papayagan. Pero yan po ang gusto nilang lagi niya. Pansinin nyo sa video na ito, papaulit-ulitin niya yung sasabihin na imahe na, o yung narrative. Yan. Ibig sabihin, parang hindi totoo na delikado sa Pilipinas, yan lang ang gustong narrative ng China. Ito po ang problema natin. Pagka madaldal ng PNP chief, nahuhuli sa kanya na they are more concerned dun sa narrative. Instead, na matuto sila doon sa mga tingin ng ibang bansa sa atin. Yan ang pinoprotektahan ni Torre. Yung narrative. Yung ano ba ang tingin, ano ba ang imahe ni Bongbong Marcos at ng bansang Pilipinas? Ano ba ang tingin nila kay Bongbong Marcos? Ano ba ang tingin nila sa Pilipinas? Yaan ang pinoprotektahan nitong si Torre. Kaya nga paulit-ulitin niya yan. Torre, bilang PNP chief, ang protektahan mo yung kapayapaan ng bansa. Hindi ikaw, wala ka dyan sa marketing. Yung marketing, hayaan mo sa kanila yan. Hindi mo departmento yan. Ang departmento mo, alagaan ng kapayapaan sa Pilipinas. Ngayon, paano mo aalagaan ng kapayapaan sa Pilipinas kung hindi ka marunong makinig? At ang pinoprotektahan mo yung imahe ng presidente, ang imahe ng Pilipinas. Kaya hindi tayo, parehas sila ni Bongbong Hindi marunong makinig. Kaya yung problema, pinagtatakpan ng naratibo rin. Kasi ang concern nila na narrative, imahe, so pagtatakpan din nila ng imahe. Pagtatakpan din lang nila ng narrative. So sa madaling salita, ayaw nilang, parang bahay. Ayaw nilang makitang madumi yung bahay. So ang gagawin nila, itatago sa ilalim ng carpet yung dumi, yung kalat, yung alikabok.
So yung bahay madumi pa rin, itinago nyo lang. Ang problema, Tore, kahit itanggi nyo ng itanggi, bawat kababayan natin, bawat mga kababayan nating nanunood dito sa channel na ito, na nandito sa Pilipinas, at kahit yung mga OFW na nasa ibang bansa, alam nila kung gaano hindi mapayapa ang ating bansa. Kung gaano ka-violente na ngayon. Kung gaano ka... Ikaw mismo eh. Kaya ka nga nadiskubre ni Bongbong Marcos dahil sa road rage. Ano bang ginawa mo ron? Yung nag-road rage, binigyan mo pa ng plataforma. Yung pala, gusto mo lang maging PNP chief. Yung pala, may pangarap ka lang. Di ba? At yung road rage na yun, hindi isolated yun. Napakadaming ganun. Para ka naman si Claire na ang bobo. Para sa kanya, hindi raw mabayolente, hindi raw delikado ang Pilipinas dahil wala naman siyang nakikita nagsasaksakan. Pambihira. Kung saan ka nakatira, malamang, kung sa 5-star subdivision ka nakatira, walang nagsasaksakan dyan paglabas mo ng bahay. Di ba? Pero hindi ibig sabihin wala kang nakikita, hindi na totoo. Iba sitwasyon ninyo. Tore, hindi mo masusolusyonan ng problema ng Pilipinas regarding kapayapaan kung hindi kayo marunong tumanggap ng katotohanan. Kung in denial kayo. Kaya nga nahuhuli ito nila. Nalalaglag niya si Bongbong eh. Paulit-ulit niya sinabi yung narrative. Official, pero isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-aaway rito, Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Hindi totoo. Saka ba wala ka bang intelligence funds? Hindi mo alam? Ilang porsyento lang siguro yung nag-aaway Chinese to Chinese. Pilipino po ang patay. Involved pa nga minsan, police eh. Huwag nga tayong maglukuhan. Kaya we're just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. So, at the end of the day, we are doing everything to stop this narrative. Nakita mo? Anong hihintuin niya? Yung violence sa Pilipinas o narrative? Di ba? Tingnan niyo yung concern nito. Yung narrative. O ano hininto niya? Yung narrative. Nang alin? Nang isa pang narrative. Yan ang naratibo nila. Na hindi magulo sa Pilipinas. Hindi lang naman China nagsabi niyan. Kahit ibang bansa nagsasabi delikado sa Pilipinas. Palibhasa, ang dami mong bodyguard. Kaya hindi nyo alam. To stop this situation, and we are now showing the results. Ang ating mga naaresto, Chinese suspects, ang kanilang mga biktima ay mga paulit-ulit, di ba? Paano niya sinolusyonan yung problema? Paano niya sinolusyonan? Naratibo. Yung nagsasabing ikaw magnanakaw, siya pala ang magnanakaw. Yan po ang ginawa ni Torre. Nahuhuli sa sariling bibig. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinili
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.